Ayan, yung mga bata natin, alam na nila yung gagawin nila. Amen. Sa mapagpala at magandang araw sa ating lahat. Amen. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Amen. God bless you. Yung mga walang katabi, pag-pray natin na masusunod, meron na po tayong makatabi. Yan. Amen. At ngayon po ay huling linggo na ng taon. Yes! Patatapos na po ang 2024. Kaya sa susunod na linggo ay meron na pong magdiriwang ng kanyang kaarawan. January 2, si Ate Josie. Yay! Sunod-sunod na sarado ang Riverside. Ano? Ito, magsisimula na uling magsara si Ate Josie sa January 2. Wala na po ba may kaarawan this first week lang po? This week, coming week? No, wala na. Sige po, kung wala na, tayo po ay mananalangin na. Hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na marami kaming dapat sabihin upang itaas ang pangalan mo, O God. Dahil you deserve the highest praise. You deserve our adorations. You deserve the reverence, Lord God. You deserve everything, Panginoon. Kung paano mo kami pinamahal, tinatanggap, kinakalinga, inuunawa, O Diyos. Kulang pa yung mga ginagawa namin, Panginoon, para sa iyo. Pero patuloy yung pagyakap mo, patuloy yung paghawak mo sa amin, patuloy ang pagkalinga mo kung sa amin, O Diyos. Kaya Lord, sa araw na to, nawa patuloy ka namin maluwalhati, patuloy namin maitaas ang pangalan mo at higit sa lahat, nawa nabibless ka po namin, O Diyos, napapasaya ka namin. In all the things that we do, we can give you glory. At patuloy na welcome namin ang presensya ng banal na Espiritu sa aming mong kalagitnaan sa araw na to, Lord God. Wala kaming ibang itinataas at niluluwalhati sa iglesia na to, kundi tanging ikaw lang, aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang, Panginoong Jesus. Purihin ka, damilain ka sa pangalan mo, O Diyos. Kami lahat ay magsasabi na, Amen! Amen! Hallelujah! At tulad po lang sinabi ko nung nakaraang linggo, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. At yung unang verse po natin na natapos natin nung nakaraang linggo ay nasa Mateo 1:18 hanggang 25. Amen. At naging maliwanag na po sa atin yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Ngayon naman po dadako tayo sa ating verse. Second verse natin, Philippians or Filipos, chapter 2. Philippians 2, verses 5 to 11. Kikilalanin po natin yung ating tagapagligtas. Kikilalanin natin yung dumating dito sa mundo na nagligtas sa atin. Filipos or Philippians sa English. Philippians 2, verses 5 to 11 po. Nakita na po ng lahat. Lahat po ay may Biblia. Ayan, basahin po natin. Makisabay po kayong magbasa sa pamamagitan po ng inyong mga mata. Sabi po dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninitluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita na to na sa aming pong pagkabasa. Ipapahayag mo po sa amin kung anong mensahe mo sa bawat isa. At patuloy, Panginoon, ang kaunawaan din ay hinihiling namin para sa iyo, O God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ito po ay huling linggo ng taong 2024. Amen? Marahil po, dahil sabi ko nga, ito pa rin po ay linggo ng ating pasasalamat, marahil ang
ang iba sa atin, yung 2024 hindi naging maganda. Kung halimbawa, kung sasabihin natin, kumusta yung taon mo, yung 2024 mo, no? Marahil, ang iba ay sasabihin, hindi naging maganda yung, yung 2024. Sa iba naman, naging maganda ang aking 2024. So, iba-iba po, no? Iba-iba po tayo ng nararanasan, no? Overall, maganda o hindi naging maganda po yung ating itong matatapos na taon. Ang maganda ay meron tayong Diyos. Kahit po nakaranas tayo ng mga di magagandang bagay, nakaranas tayo ng mga sakit, karamdaman, nakaranas tayo ng mabibigat na problema, at kung ano-ano pang mga kahadlangan sa ating buhay, tayo po ay niligtas ng Diyos. Amen! Ang pagliligtas po ng Diyos, hindi lang yung pagbibigay niya ng salvation na inaasam natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya, kundi kahit dito po sa lupa, naroon po ang kaligtasan na pinaparanas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya marami akong nababasa sa social media, sabi nung iba, be good to me 2025, mga ganyan, di ba? Nakabasa na kayo ng mga ganyan? Kasi daw hindi naging maganda sa kanila yung 2024. Isang bagay, kaya rin po talaga yung pananalangin natin nung araw nung nakaraang Friday, huling Biyernes ng pananalangin natin, kaya po ginugusto sana natin na ang lahat ng NCM ay mananalangin kasi nga, tingnan nyo po, yung may prayer na may nagaganap pa, how much more yung wala? No? Hindi po natin alam ano ang mangyayari sa 2025. May nakakaalam. Yung iba, may mga hula-hula. Yung iba, nagpapapungsoy. Di po ba? Meron mga nagpe-predict ng kung ano-ano sa magaganap daw sa bansang Pilipinas. So may mga ganyan. Pero ang tanging nakakaalam lang talaga kung anong magaganap sa 2025 ay yun po yung ating makapangyarihang Diyos. Kaya sa Kanya tayo humihingi ng gabay, sa Kanya tayo humihingi ng patnubay, sa Kanya tayo nagsasabi, sa Kanya tayo nagtitiwala, no? Panginoon, Ikaw na pong bahala sa susunod na taon. Kasi walang nakakaalam kung ano pong darating sa atin. Siyempre, lahat tayo gusto natin maging maganda ang bagong taon sa atin. Tama po ba? Wala naman nagnais sa atin na hindi maging maganda yung 2025. Pero, ganun pa man, ang sinasabi po natin dito, sa Diyos po tayo lalapit, hindi po kani-kanino. At yung pasasalamat po sa Diyos, huwag po natin tatanggalin. Amen! Kung ang buhay niya nga, binigay niya para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat, ano pa po kaya ang hindi kayang ibigay ng ating tagapagligtas sa darating na taon? No, napakabuti po ng Diyos. Sabi nga niya sa Mateo, segue lang. Kung ang mga masasamang ama mabuting magbigay nakakapagbigay ng mabuting sa kanilang anak, lalo na ang ating Diyos Ama. No? Sabi nga, kung hihingi ba ng tinapay ang anak mo, bibigyan mo ba siya ng, ano sabi doon, ano ibibigay? Ahas? Diba hindi? Yung alam mo pang pinakamasarap na tinapay, yun ang ibibigay mo sa anak mo. Pag ayaw ng anak mo, hindi mo yung bibigay, hindi mo yung bibilin. Dahil ang gusto mo, yung kakainin niya. Kung tayong mga magulang, kaya po natin gawin yan sa ating mga anak, how much more yung ating Ama sa langit? Ano po? Amen. Kaya dito po sa Philippians, ito po yung pagkilala natin sa ating tagapagligtas. Maraming sasabihin ng iba, kilala ko na si Jesus, siya nga yung napako sa krus, siya nga yung nagligtas sa atin, di ba? Yan yung mga general knowledge na meron po tayo. Mas kilalanin pa po natin yung ating tagapagligtas. At noong nakaraang linggo, nalaman na natin bakit ba siya dumating dito sa mundo? Bakit kailangan niyang ipanganak bilang tao? No, napag-aralan na po natin yan. Una, dito sa Filipos 5, makikita po natin dyan, tingnan nyo, sino si Jesus. No? Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na
magiging kapantay ng Diyos. Ano po? Sino po si Jesus? Siya po ay isang humble, mapagpakumbabang Diyos. Sabi rito, kahit siya ay Diyos, hindi niya pinilit. No, nakita naman po natin sa dinanas ng ating Panginoong Jesus, doon sa bago pa lang siya ipako sa krus. Kung tutuusin naman, pwede niyang paganahin yung pagiging Diyos niya. Pero hindi niya ginawa. Nagpakababa po siya. No? Nanatili po siyang mababa. Kaya ang sabi sa atin dito, tayo rin ay magpakababa. As in, si Jesus po, yung ating tagapagligtas, as in, mababa. Biro mo, Diyos siya pero dinuraan. Naano niyo po ito? Diyos siya pero dinuraan siya. Diyos siya, pinapalo siya ng tambo. Diyos siya, kinoronahan siya ng koronang tinik. No? At kung ano pa ang naranasan ng ating Diyos, kung tutuusin, sa isang iglap, sa isang pitik, pwedeng mawala lahat nung gumawa nun sa Kanya. No? At pwede niya sabihin, hindi ko to dapat danasin, ako ay Diyos. Di ko ba? Naano niyo po ba? Pero hindi. Nagpakababa po ang ating Panginoon. At yan po yung tagapagligtas natin. Napaka-humble. Hindi siya ba yung, Diyos ako ha? Hindi ko dapat pagdaanan yan. Hindi ako dapat mahirapan. Pwede naman yun eh. Diyos nga siya eh. No? Bakit ba ako maghihirap para sa mga tao na yan? Ayaw nga akong kilalanin. Bakit ba ako maghihirap para sa mga tao na yan? Ayaw akong sumunod sa akin. Bakit ako maghihirap para sa mga tao? Ayaw naman nila akong sambahin. Kung tutusin, pwede niya po yan sabihin. Pero hindi po ginawa ng ating tagapagligtas na natili po siyang mababa, asin mababa. Amen? No? Kaya sabi sa atin dito, magpakababa din po tayo dahil yung ating pong Diyos ay mapagpakumbaba. Minsan tayong mga tao, mabilis tayong masaktan, lalo na pag sabihin na natin yung totoo, pag tinatamaan yung ego mo. Tama? No, umamin kayo. Pag tinatamaan yung ego mo, medyo nag-iiba na yung nag-iiba na yung timpla mo. No? Pero sabi ko nga, si Lord, walang ego. No? Bakit? Galit nga siya sa pride eh. Kaya nga, binagsak niya si Lucifer dahil sa kapalaluan ni Lucifer. Dahil sa kayabangan, dahil sa mapagmataas si Lucifer, kaya niya nga ibinagsak. Ayaw niya ng pride. No? Kaya ang Panginoong Yesus natin, ganun po siya. Ganun niya pinakita yung pagiging humble. Kahit kaya naman niyang gawin ang lahat ng bagay, pwede niyang ipakita sa ating mga tao kung sino talaga siya. Pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niyang gawin dahil Diyos nga siya, pero hindi niya po ginawa. No? Hindi siya nagpaka-Diyos. Para lamang kanino po yan? Para sa atin. Dahil sa laki ng pagmamahal po ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ano pa pong makikita natin dito? Walang espesyal. Nung pinanganak si Jesus Christ, saan ba siya pinanganak? Sa Sabsaban. Sa totoo po, naghahanap si Jose at Maria ng, ano tawag noon doon sa Bible? Matutuluyan, pero parang hotel, kung iaano natin sa mundo natin ngayon. Pero puno, kasi nga nataon na, census. No, correct me if I'm wrong po ha. Nataon na census. Kaya wala nang malugaran doon sa mga kwarto na kanila pong pinagtanungan. Ano pong gustong sabihin sa atin dito? Niloob ng Diyos na siya ay ipanganak saan? Sa Sabsaban. Ngayon, pag ang bata, ang anak ko nga, pinanganak ng Diyos sa public hospital dito. Pinanganak lang yun sa public. Hindi mo ganyan, di ba? Kakaawa naman yung anak ko, pinanganak lang sa bahay. Minsan meron mga self-pity, tinatanong, saan ako pinanganak? Minsan yung iba nahihiya nilang sabihin, sa bahay lang ako pinanganak, sa public hospital lang ako pinanganak. Si Kristo nga sa Sabsaban, kasama yung mga hayop. No? Kung aanahin mo, barn. Yung pinagpanganakan ni Jesu Cristo, nandun pa rin yung kapakumbaba
espesyal. Wala po silang ginawang espesyal na ano pa man. Noong pinanganak si Jesus Christ. At ano po maganda rito, nung pinanganak si Jesus Christ na walang espesyal, pero pinaalam ng anghel na ang tagapagligtas ay isisina. Tama po? Lalo na doon sa tatlong magi, sabi nila, 3 wise men, hindi po 3 hari, 3 wise men. Pinaalam, kaya merong bituin. At yung 3 hari na yun, tingnan niyo po yung ginawa nila. Kung nalaman nila na merong tagapagligtas, anong ginawa po nila? Naglakbay sila ng malayo para puntahan nila at sambahin yung tagapagligtas. Amen? Hindi sila nag-celebrate ng katulad ng ginagawa ngayon. Anong ginawa nila noon? Ito po yung, kung aalihin mo talaga, gusto nyo talaga ng celebration ng pagkapanganak ni Jesus Christ, pagsamba. Amen? Pagsamba po. Naglakbay yung 3 na to, wala namang pang mga nun eh. Wala pang sasakyan. Sinusundan lang talaga nila yung tala. Para bukod doon sa pag-o-offer nila, may mga dala sila, tama? May dala silang ginto, may dala silang pabango, at meron pa silang, isa? Frankincense, myrrh, and gold, di ba? Yan yung mga dala nila to offer. Kasi kilala nila kung sino yung pupuntahan nila. Kaya yung offering nila, the best. Hindi po basta-basta yung mga dala ng 3 wise men na to. At nung nakita nila si Jesus Christ, baby pa lang si Jesus dito ha. Take note, nung nakita nila si baby na Jesus Christ, ano ginawa nila? Lumuhod sila at sumamba sa Diyos. That's how we celebrate, the season. Yung sambahin mo yung, huwag mo kakalimutan, yun talaga yung kaganapan. Yun talaga yung essence ng pagkapanganak. Hindi po natin inaalis, uulit-ulitin ko. Hindi natin inaalis na yung katotohanan, ipinanganak po talaga si Jesus Christ. Dahil yun ang totoo. Amen. Ang hindi po natin sinasabi rito na hindi natin sinasanggunian o hindi na tayo nakikisunod ay yung kanilang mga practices. How to celebrate the birth of Jesus Christ. And that is to worship our Savior. Sambahin po natin yung ating tagapagligtas. Nakita naman natin nung pinanganak si Jesus, walang special doon. Wala. Nagpahanda ba sila? Kung tutuusin, Diyos ito, pwede itong any moment, pwede siya magpakatay, di ba? Kahit sino kaya niyang utusan para lang mapakita yung feast or yung festival, yung kasiyahan, yung celebration. Pero hindi po yun yung ginawa at nangyari sa Biblia nung ipinanganak si Jesus Christ. Kasi ang gusto ng Biblia, ang gusto ng Diyos, ang tao, alalahanin mo ang pagkapanganak niya and then worship. Worship your Savior. Na yun nga yung nalilimutan na ng maraming mga tao na sambahin yung tunay na Diyos at malaman yung tunay din na dahilan bakit po siya pinanganak. Yan po yung ating Savior. Sa verse 8, sa Pilipos, ano po sabi rito? Sabi sa verse 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Sino pa si Jesus Christ? Una, siya po ay humble. Pangalawa, siya po walang espesyal sa pagkakapanganak niya. Amen? Ito po, pangatlo, siya po ay naging masunurin hanggang sa kanyang pagkamatay, even up to his death. Sabi po sa English version ng Philippians chapter 2, verse 8, is very, very obedient. Napaka-masunurin po ng ating Diyos na nung sinabing iaalay ang buhay niya, walang pagtanggi sa ating Panginoong Hesus. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya yung pagsunod din natin sa ating Diyos, walang measurement. Tama po? O, nasunod ko na yan. Tapos na ako. Parang ganyan. Wala pang measurement.
ultimate yung pagsunod natin sa Diyos. As long as we love our God, as long as we worship the true Savior, yung pagsunod natin dire-diretso. Noon, iniisip ko po, meron bang retirement ang Kristiyano? Totoo yan, noon iniisip ko, may retirement ba ang Kristiyano? Lalo na pag pastor, may retirement ba? Parang ganyan, iniisip ko nga. Kasi sa work sa labas, may retirement, di ba? Ngayon nga, wala pang 60, pinagre-retire na eh. Early retirement, binibigyan na nila yung mga tao, tapos babayaran na nila, ganyan. No? Pero, sa kalikulan po natin sa ating Diyos, hanggat kaya, sabi nga ni John MacArthur, kung kilala niyo po si Pastor John MacArthur, hanggat kaya niya at hanggat nabubuhay siya, siya ay magtuturo at magpapahayag ng salita ng Diyos. Matanda na po ngayon si John MacArthur. Amen. Kaya, nasagot na yung tanong ko, walang retirement. Maging sa pagsunod natin sa ating Diyos, walang retirement. Wala rin pwedeng sabihin na, ay bata pa ako, di ba? Napag-aralan na natin yan. Nakita natin si Jeremias. Sabi niya, Yahweh, bata pa ako, hindi ko kaya sabihin niya mga pinapasabi mo. Pinalitan ba siya ng Diyos? Hindi. Tama po? Hindi siya pinalitan. Once you are called, once you are chosen, God will make a way para magawa mo yung kanyang pinapagawa. Kaya yung pagsunod natin, dire-diretso. Hindi ba dapat magsaya tayo? Halimbawa, we're aging, pero malakas ka pa rin. Yun, dapat masaya ka, nagdidiwang ka. Tumatanda ka, parang sa tenga. Tumatanda. Pero sabi sa Biblia, di ba, pag pumuputi yung buhok mo, ano yun? Ano yun, Cassie? Puno ng buhay. Pag pumuputi yung buhok mo, ako po, to be honest, medyo nalulungkot ako. Ito sa isang taon, line of 5 na. Ilipasin nyo. Oo. Nalulungkot ako. Kasi syempre, di ba, parang pakiramdam mo, hindi yun yung edad mo eh. Di ba? Pero, at this point of time, pinapaisip sa atin ng Diyos, dapat nga masaya kayo, kahit na tumatanda kayo, malalakas kayo in His presence. Malalakas kayo because of me, sabi ng Diyos. Diba? Nagagawa niyo mga bagay-bagay dahil meron kayong lakas. Hindi katulad ng iba na bedridden. Meron mga bata pa, bedridden na, hindi na makatayo, hindi na magawa. Diba, mapalad po tayo. Kaya kung kumikilos man tayo dito sa iglesia, at may ginagawa tayo dito sa building, dito sa ating bahay, ay matuwa po tayo dahil nakakaya pa natin yun. Di naman natin pinapagawa yung, di mo na kaya, di mo na gawin. Tama? Amen. Kumbaga, may wisdom naman po tayo eh. Binibigyan naman po tayo ng karunungan ng Diyos eh. Kung hanggang saan ba yung kaya ng lakas mo, yun ang ipagkaloob mo. Bakit? Alam ng Diyos yun eh. Alam din naman ng Diyos na malakas ka, ayaw mo namang kumilos. Alam niya ang Diyos yan. Kasi wala nga po tayong maitatago sa Kanya. Kaya yung pagiging masunurin natin o yung pagsunod natin sa ating Diyos, ngayon, sinasabi ko po sa ating lahat, wala po siya sa edad. Wala siya sa bata ka pa, o matanda ka na, dire-diretso lang. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay, ang nagsusustain ng lakas natin para magawa po natin yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin until we finish our mission here on earth. Hanggang sa mata, parang si Pablo, pinapangarap ko talaga. Masabi ko rin to in time na katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, I have finished. Sino may version na ganun? NIV ba yun? I have kept the faith. I have finished the race. Gusto kong eksakto po siyang banggitin sa inyo. Parang si Pablo, nasabi niya yun. Yung with boldness na nasabi niya, Panginoon, natapos ko yung pinapagawa mo. Ganon din po tayo dapat, Panginoon. Natapos ko yung mission ko, yung sabi mo gawin ko, natapos ko, Lord. Kasi ganon tayong haharap sa ating Panginoon.
Tama po ba? Baka pagharap natin sa ating Diyos, oh, Jenny, nagawa mo ba to? Although, alam naman niya, parang si Adan at si Eva, alam naman niya yung nangyari. Pero diba tinanong niya, nasaan kayo? Sa palagay ba natin, hindi alam ng Diyos kung ano naganap? Alam niya, pero nagtanong pa rin siya. Kaya, syempre, gusto natin na pagkaharap natin ang ating Diyos, uunahan mo na, magmamalaki ka na, Lord, natapos ko yung mission ko. Natapos ko yung paano mo ko tinawag ko. Ano pinapagawa mo po sa akin? Ay, natapos ko. Higit pa! Dali ganyan. Sabi nga, go in extra mile. Ano yung kasabihan na yun? Sino nakakaalam nun? Maraming nasa sa isip ko, hindi ko masambit. Yung pag binigyan ka ng trabaho na ganito, ginagawa mo beyond with that limitation of your work. May kasabihan yun eh. Walang nakakaalala. Sige, wala. Okay. Kaya yung go with extra mile, yun lang yung natatandaan ko. But anyway, yung ganun po tayo. Si Lord ang nagutos sa akin, si Lord ang nagsabi sa akin, gawin ko daw to. Pag-uusayan mo, gagawin mo pa ng mas diba, sabi ng Diyos sa'yo, magwalis ka. Hindi ka lang nagwalis, nagpunas ka pa ng bangko. Parang ganyan. Naano niyo po yun? Naunawaan niyo yung gusto kong sabihin? No? Yung po yung ganun, kung talagang kilala mo, kung sino yung nagutos sa'yo, kung talagang kilala mo, sino nagbigay ng mission sa'yo dito sa lupa, gagawin mo yun nang wala kang wala kang question. Ito po, sabi, anong verse? 7. Sabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ayan, di ba? Si Pablo ay matapang lang nasabi, itong mga salita na to, I have fought the good fight. Alam naman natin, ano rin ang naranasan ni Pablo. Hindi rin po biro. I have finished the race. I have kept the faith. Kung baga napanatili niya yung bagay na yun in his journey here on earth, doon sa ministry na pinapagawa sa kanya, napanatili niya yung mga bagay na yun, yung battle niya, no, na lumaban siya in good fight, yung pananampalataya niya, napanatili niya, pananampalataya niya sa Diyos, at natapos niya yung kanyang takbuhin dito sa lupa. Yun din po yung pinapangarap ko, at nawa pangarapin nyo din na someday sasabihin natin, Panginoon, natapos ko, nagawa ko, Lord, yung pinapagawa mo sa akin. Amen. Kasi ayaw ng Diyos ng tamad. Ano sabi sa Biblia? Huwag pakainin ang tamad. Ayaw po ng Diyos ng tamad. No? Kaya yung pagsunod po natin sa ating Diyos, hanggat kaya po natin, sige lang, isusustain po ng Diyos yung ating lakas, at kung ano man po yung pangangailangan natin, hindi po nagkukulang ang ating Diyos. Amen. Yan po yung ating tagapagligtas. Masunurin siya, kaya dahil mga anak niya, dapat masunurin din. Amen. Kaya sa katabi mo, dapat masunurin tayo. Ayan. Opo. 2025 na, malapit na. Since nag-uusap tayo sa pagiging masunurin, nawa sa 2025, pag inasign ka, sumunod ka. Tama? Kasi ang Lord na masunurin eh. Ikaw kaya, ako kaya. Dapat masunurin tayo. Bakit? Ito naman talaga kasi yung buhay natin eh. Hindi po inaalis yung trabaho, gawain sa mundo. Huwag niyong ipagkakamali. Wala tayong inuutos dito. Huwag ka nang magtrabaho. Huwag ka nang mag-aral. Di ba? Wala naman tayong sinasabi na ganyan dito. Ang sinasabi natin dito, bilang ikaw ay isa lang mananampalataya, ang priority natin palagi ay ang Diyos. Ang uunahin natin palagi ay ang Diyos. Sa palagay mo ba, pag inuna mo yung Diyos, mawawalan ka ng oras sa ibang bagay? I doubt it. Di ako naniniwala sa ganun.
Nasa desisyon talaga ng tao kung susunod ba siya o hindi. Mga kapatid, lalo na po sa mga dinidisciple. Ano uli ang discipleship? Ano ang Tagalog ng disciple? Sige, sabihin nyo. Anong Tagalog ng disciple? Alagad. Alagad ni Kristo, tama? Bakit tayo dinidisciple? Para tayo ay makasunod at maging alagad ni Kristo. That's our main goal. Hindi tayo nagdi-discipleship para lang kasi may program tayo masasabi dito sa church. No. Nagdi-discipleship tayo para mas makasunod tayo sa kalooban ng ating Diyos. At para alam mo yung mahulma tayo ayon sa gusto, ayon sa nais ng Diyos sa atin. Maunawaan natin, bakit nga ba ako tinawag ng Diyos? Ano ba gustong ipagawa ng Diyos sa akin? Sa pamamagitan ng pagiging alagad niya, doon na ipapaalam sa ating lahat. Specifically, anong gusto ng Diyos na gawin natin? Amen. Kaya po tayo nagkakaroon ng discipleship, hindi lang para magkaroon tayo ng programa. Hindi lang para masabi meron tayong discipleship training. Hindi po. May purpose po tayo rito. Meron tayong ini-aim, meron tayong ginugol na at least a big percentage of those who are disciples right now, we're praying that most of you will become a real disciple of Jesus Christ. Holistic nga ang approach kasi po natin dito. So when we say holistic, hindi lang yung sa isang aspeto kaya mo, yung itong aspeto na to hindi mo na kaya, hindi pwede yung gano'n. Ibig sabihin, pag holistic, lahat ng aspeto. And you can take the responsibility. The reality of being a servant of God, we have our responsibility. Amen. If you are really willing to be a disciple of God, you are very much in love to accept the fact that you have a responsibility. Yun talaga yun. Kahit ano pang paikot-ikot ang gawin natin, kapag ikaw ay isang alagad ni Kristo, meron ka talagang responsibilidad. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo lang. Amen? Hindi po tayo tinawag ng Diyos para gawin lang kung ano yung gusto natin. Kapag po gano'n ang ginawa ng Diyos, na gawin pa rin kung ano yung gusto natin, sa tingin po ba natin may mababago po kaya sa atin? Wala. Amen? Wala pong mababago sa atin. Kaya yung discipleship natin, natututo ka na, binabago ka pa ng Diyos, araw-araw. Napakaganda po nung layunin ng ating discipleship. Kaya sana, after a year of that discipleship training, mas marami doon sa dinidisciple ay makakatuwang na at tanggapin na talagang meron na silang responsibilidad. Amen. Pagiging masunurin, tama? Ito yun eh. Para maging masunurin ka, tanggap mo talaga, may gagawin ka. Ito po talaga yung buhay nating mga Kristiyano. So si Jesus Christ, even up to His death, siya ay naging masunurin. Tayo rin, wala tayong reason para hindi maging masunurin sa ating Diyos. Kung kaya nating sumunod sa mga amo natin, sa mga boss natin, sa mga teacher natin, mas lalong dapat kaya nating sumunod sa Diyos natin. Na ano na ba yung logic? Sa tao, takot na takot tayo pag hindi tayo nakasunod. Magagalit boss ko. Ba, di ka natapos. Ganyan. Magagalit ang boss ko. Mapapagalitan ako. Okay lang naman yun. Dapat ka lang talagang matakot sa mga nakakataas sa'yo. Kasi sabi nga, respect and submit to the authority. Pero hindi na maganda. Kung takot ka sa tao, kasi hindi ka takot sa Diyos, yan mo na, mabait naman si Lord. Yan, ganyan tayo mga tao eh. Di ba? Yan mo na, maintindihan naman ako ni Lord. Pagka sa Diyos na, ganun na yung katwiran. Eh sa tao, hindi ka pala maintindihan.
Naano nyo po yung gusto nating sabihin? Kaya maging masunurin po tayo, katulad ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung ating tagapagligtas. Yan si Jesus Christ. Hanggat dumating siya sa punto, inalay niya yung buhay niya para maging masunurin. Verse 9 ng Pilipos. Di tayo masyadong lalayo. Dito lang po tayo sa Pilipos. Sabi po ng verse 9. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya nga no other name but the name of Jesus. Walang ibang pangalan na itinampok sa langit, sa lupa, kung hindi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Kasi siya lang naman talaga yung makapagliligtas sa atin. Walang ibang pangalan. Not even Santa Claus or si Saint Nicholas o kung sino man gusto nating sabihin. Wala po yun. Hindi tayo maliligtas noon. Only Jesus Christ. Hindi rin si Rudolph. Kilala niyo si Rudolph? Kaya hindi po yung mga yun. Sabi rito, kaya siya tinampok kasi dahil doon sa mga ginawa niya. Kung tutuusin, diba? Kung tutuusin, diba sa prayer ni Jesus doon sa Gethsemane, Ama, kung pwede, huwag ko itong maranasan. Kasi alam niya kung gaano kabigat yung dadanasin niya. Yung buot ng Diyos, siya ang sumalunahan na dapat tayong mga tao ang sasalo. Yung illustration ko nung linggo doon sa mga bata, nakita niyo po, na dapat tayo yung papaluin, pero may humarang. At yun yung naging papel ni Jesucristo. Hinarang niya. Lahat ng dapat nasaluhin natin ay si Jesus ang sumalo. Kaya siya itinampok, sabi rito sa verse 9, tinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Acts 4:12, ano sabi? Tanging kay Jesucristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Napakalinaw naman po no? Na walang talagang ibang daan. John 14:6, walang ibang daan, buhay at katotohanan kung hindi si Jesucristo lamang. Ano pa bang verse ang kailangan natin para mapatunayan lamang nating mga tao at sa mga tao na si Jesus ang ating tagapagligtas? Napakarami. Amen. Ito pa lang sa verse 9, itinampok siya ng Diyos para magkaroon ng higit na pangalan. Walang ibang pangalan na dapat tayong itinataas ng mga tao kundi ang pangalan ni Jesucristo lang. Amen. Si Jesus Christ lang. No? Verse 10, anong gagawin natin? Sabi sa Pilipos 2:10, ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniglohod at sasamba sa Kanya. Ito po yung response natin, dapat mga tao. Dahil sabi sa verse 10, lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay, ano lang? Sasamba, maniniglod at sasamba kanino? Kay Jesus. May iba bang pangalan na sinabi ditong sasambahin at luluhuran natin? Wala. Kay Jesus Christ lang. Kay Jesus lang. Lahat ng nilalang. Pati mga anghel. Tayo po ay mas mataas sa anghel. Kasi akala ng iba, pag anghel, diba, to the highest level yan, diba? Sa totoo po, tayo po ay mas mataas sa mga anghel. Bakit? Ang mga anghel, nilikha sila para utusan natin. Actually, sila yung assistant natin dito sa lupa. Hindi ba kayo nagtataka? Madidisgrasya ka na dapat, hindi ka natuluyang madisgrasya? Mga ganyan, araw-araw. No? May mangyayari na sa'yo dapat, pero hindi natuloy. Bakit? Meron pong anghel na nagbabantay sa atin. No? Maaaring sabihin ng iba, kung may anghel pala, ba't yung iba namamatay? Di ba? Pwede naman talaga sabihin yun May anghel pala ang bawat tao, ba't yung iba namamatay? Si Lord na nakakaalam nun.
We cannot question that anymore. Even yung way ng death ng mga tao, minsan di ba nakakarumal-dumal, hindi na po natin saklaw yung mga bagay na yan. No? Ang Panginoon po ang nakakaalam na sa mga bagay na yan. Meron pong mga tao, bata pa lang, nawawala na sa mundo. Lalo na yung mga tao na sabihin na natin napakabuti nila dito sa lupa. May namit na kayong ganong tao na talagang mabuti siya dito sa lupa. Parang ang bait-bait niya. Yung mga tao na ganon, kinukuha na talaga ng Diyos. Bakit? Nire-reserve na sila. Kasi baka kung magtagal ang buhay nila dito sa lupa, ay marunihan pa. Nare-reserve. Hindi ko sinabing hindi tayo mabait, ha? May ano lang, ang ano doon. Alam niyo, pag kahit po masama yung namamatay, hindi naman natutuwa ang Diyos eh. Saan ko ba nabasa yun? Isaiah yata? Nabasa niyo na ba yun? Kahit na masama ang tao ang namatay, hindi naman siya natutuwa eh. Kasi nga ang gusto niya, lahat ay maligtas. Siyempre, pag ang masamang tao ay namatay, alam naman na niya yung patutunguhan nun eh. Alam na niya yung kahihinan na nun. Kaya siya nalulungkot. Kaya hindi siya natutuwa. Hindi siya natutuwa na ang tao ay namamatay. Amen. Sabi nga po dito, ganun po kalabing, ganun ka mapagmahal ang ating Diyos. Hindi lang siya basta Diyos na nasa taas, na nasa langit, na parang naghihintay na lang siya na kung anong pwedeng maganap, bahala kayo dyan, ako naman ay Diyos, wala na ng problema. Sabayin mo ako, hindi, bahala ka, parang ganyan. Hindi mo ganun ang Diyos natin eh. Sa laki ng pagmamahal niya sa mga tao, kahit nasa langit na siya, gumagawa pa rin siya ng kaparaanan para ang mga tao ay makaranas ng kaligtasan. At sa pamamagitan nga po yan ng mga tao na nagpapahayag, ito nga po naibigay sa atin ang Biblia. May nagtanong, bakit ngayon hindi na naririnig ang tinig ng Diyos? Kasi noon, di ba, audible voice talaga. Sila Moises, sila Abraham, sino pa? Basta noon, na nababasa natin sa Biblia. Bakit ngayon daw? Wala nang audible voice na maririnig tayo. Bakit hindi? Kasi noon wala pang Bible. Ngayon may Bible na. Kumbaga, nandito na po lahat. Lahat ng tanong ng tao, lahat ng kailangan ng tao na malaman niya, nandito na po lahat. Kaya wala nang audible voice tayong maririnig. Amen. Marami. Hindi yung iba nagsasabi, narinig ko ang tinig ng Diyos. Yung mga nagsasabi na gano'n, hindi ko po sila kinukontra. Pero tiyakin ninyo, kung kayo magsasabi nun, tiyakin nga ninyo, natinig nga ng Diyos yung narinig nyo. Kasi minsan ganito po, naipagkakamali yung paggamit ng Word of God. May word ako galing sa Diyos. Minsan ginagamit yung mga ganyan. Na ito yung gusto niyang gawin ko. May word ako, may specific verse pa. Kaya sabi ko, mag-ingat kayo na sinasabi natin na galing sa Diyos yun. Minsan kasi, through our emotions, nakakita ka ng verse na angkop sa emosyon mo, sabi mo, yun na yung word ng God sa'yo. Eh, nadala ka lang naman ng emosyon mo. Nagigets niyo po yung gusto kong sabihin? Kaya kung sinabi mo, pagsasabihin mo na may word ako ng God, tiyakin mo na galing nga sa Diyos yung word na yun. Paano mo malalaman? I-confirm niya yan eh. Paano niya i-confirm? Gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng palabas, gagamit siya ng kung ano-ano. Para i-confirm sa'yo na ito nga ang salita ng Diyos para sa'yo. Kasi kahit na anong ikot ang gawin mo, kung yun talaga yung word ng God sa'yo, doon ka pa rin mapupunta. Naunawaan nyo? Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, alam ko, marami sa inyo naranasan na to. May ginawa ka, tama. May inaral ka, may ginawa ka. Minsan, on the spot, pinapalitan yun ng Diyos. On the spot, papalitan niya. Paano yun on the spot? Eh, hindi ka nag-aral. Eh, kaya nga siya nga yun eh. Kaya nga hindi tayo yun eh. Siya nga yun eh. Can't you see? The name above all names can do the impossible things.
Amen. May mga hindi lahat ng pagkakataon, pero may pagkakataon na gano'n. Amen. Minsan, ako naiiyak na. Sabado na lang umaga, Lord, wala ka. Pagtungtong ko dito, doon ka lang. Ito yung katunayan na hindi tayo. Amen? Hindi tayo talaga yung gumagawa. Para manatili kang humble. Na kung gumaling ka man sa larangan mo, ng ministry mo, kasi minsan, kung gagaling po tayo, hindi maalis sa tao to minsan, hindi ko sinasabi sa lahat. Kung gagaling ka, merong tendency na dalhin mo yon sa sarili mo. Uy, na-bless sila. Kasi ang galing ko. Nasaan na sa picture si Lord? Wala na. Di ko ba? Kaya talaga ang Panginoon gumagawa siya ng mga kaparaanan kapag alam niya, mapupul ka na. Sa pagkakataon na pwede ka magmayabang, pwede ka magmataas dahil magaling ka na, babagsak ka niya. Babaguhin niya. Yung kung ano man yung kailangan baguhin sa'yo, babaguhin niya. Papalitan niya. Para kilalanin mo yung kapangyarihan niya at hindi yung sarili mo kaalaman at sarili mong karunungan. Amen. Ganon. Kaya siya tinampok. Name above all names. Biro mo, pangalan pa lang ang banggitin mo, there is power in the name of Jesus Christ. Minsan sa prayer natin, in Jesus name lang yung nababanggit mo Talaga naman, di ba? Sa kabiglaan mo sa mga nangyayari, minsan wala ka nang masambit kung hindi in Jesus name. Or sometimes, Jesus na lang talaga na may kasama ng uhog, luha. Wala ka nang masambit kundi pangalan ng Panginoong Yesus. Yun lang, makapangyarihan na po yun. Ganun lang, naiintindihan na niya. Alam niya na, nauunawaan niya na ano yung gusto natin iparating sa ating Diyos. Ganun po kagaling ang ating Diyos. Ganun siya ka-powerful. Ganun siya makapangyarihan. Kaya, pinapaalalahanan lang po tayong lahat na kung dumating man sa punto na tayo po ay maging magagaling na alagad ni Kristo. Kasi kung aanuhin natin sa tao, ang mga alagad ni Kristo magagaling. Tama po ba? Si Pablo magaling. Si Luke magaling. Doktor yan O, di po ba? Sino lang ba yung mga hindi nag-aral dyan? Si Pedro. Tingnan nyo, si Pedro, si Juan. Noong nagtuturo sila Pedro doon sa Acts, nabasa nyo na yun? Napagkamalan silang mga may tinapos. Nabasa nyo na yung yung kwento na yun? Na akala ng mga tao, sila ay mga nag-aral. Tapos nung nalaman nila, hindi pala nag-aral tong sila Pedro. Namangha sila. Bakit? Ang galing mangaral nila Pedro. Nakita po natin ito. Kaya kahit sino, pwede niyang gamitin. Hindi mo pwedeng sabihin, ako gagamitin ako ng Diyos kasi matalino ako, kasi college graduate ako, kasi natapos ako, kasi ganito. Hindi! Kahit hindi nag-aral, pwede niyang gamitin. No, katulad nga basahin niyo po sa Acts, napakaganda. Napagkamalan sila Pedro na sila ay mga matatalino, mga professional na mga tao. Kaya namangha sila, nung nalaman nila na itong mga tao na to, hindi pala nagtapos sa kanilang mga pag-aaral. Kaya kung aanin mo si Luke, ang professional sa kanila, pero si Paul kasi hindi na nila nakasama, di ba? And then si Paul kasi, a Roman soldier. Amen? So, ganun po yung sabi nga, dakila yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya dapat tayong lumuhod at sumamba sa Kanya. Sabi, lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Sino ba yung mga nasa ilalim ng lupa? Hindi ba mga na po yan? Kaaway na po natin yung mga nasa ilalim ng lupa at yung mga nagdurusa dahil mga hindi kumilala sa ating Diyos, kahit sila. Wala naman na silang ibang sasambitin kung hindi ang Diyos
Kapag ka dumating sa punto, ang tao ay naparusahan, talagang tatawagin at tatawagin nila, doon lang nila sasambahin si Jesus Christ. Pero wala na, hindi na po ang lahat. Kaya nga ngayon sa atin, habang may panahon pa, tayo po ay nagsusumika na manampalataya at makasunod sa ating Diyos at sambahin po siya dahil sabi nga rito, lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, maliklohot at sambahin si Jesucristo. Amen. Verse 11. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ano sabi? Ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon. Ngayon, sino nagsasabi hindi Diyos si Jesus Christ? Eh ano to? At ito po ay kautusan. Ano sabi? Ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kautusan ito na isa pa rin dapat natin sundin katulad ng nasa verse 10. Amen. Everybody will confess that Jesus Christ is Lord. Kailangan ipapahayag. Pahayag ng lahat na si Jesucristo ay Panginoon. Kaya ikaw, pag nakakarinig ka ng mga turo na si Jesus ay tao lamang, huwag ka nang magdadoubt. Baka kasi magkaroon ka pa ng mga alinlangan na, nga no, minsan kasi yung tao, natatangay sa galing magsalita ng isang tao din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung hindi natin alam ang katotohanan, maaari po tayong masway sa napakarami pong katuruan sa mundo ngayon. Maaari tayong matangay sa napakaraming ginagawa nilang Panginoon. Dito sa Pilipinas, si Jose Rizal ay Diyos. Ano bang lugar yun? Nakaputi sila. Ang suot nila talagang nakaputi sila pagka-araw ng kanilang pagsamba. At ang Diyos nila, si Jose Rizal. Naano niyo na ba yun, yung mga nag-aaral? Amen? Pero ano sabi? Si Jesucristo, ang ipapahayag mo na Panginoon ay si Jesucristo. Ang ipapahayag ko na Panginoon ay si Jesucristo. Ang ipapahayag natin na Diyos at Panginoon tagapagligtas ay si Jesucristo. Wala na pong iba. Wala na ibang pangalan. Balikan natin uli yung Acts. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit at lupa, kundi ang pangalan ni Jesus lamang na siyang tagapagligtas ng mga tao na katulad po natin. Amen. No? Ito po yung ating tagapagligtas. Ngayon, kilala niyo na ba ang tagapagligtas niyo? Kilala niyo na ba si Jesus? Ano ang mga ginawa niya? At ano naman din yung ating mga dapat gawin bilang tayo po ay mga niligtas. Niligtas na ng ating Panginoon. Bilang panghuli, tutuloy ko lang po itong nasa Pilipos. Sabi sa verse 12, bilang panghuli po, kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong una, kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Nakita po natin to. For the completeness of our salvation, may, diba sa training tinuro to? Para yung kakompletuhan ng salvation natin, ngayon hindi pa. For the completeness of our salvation, anong gagawin mo? Magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng ano? Walang tutol ang pagtatalo. Yung di ka na magre-reklamo, ba't ba ako? Yan, gawin natin ang lahat ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis
at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Kasi nga, dapat nagliliwanag tayo sa mga taong hindi pa kumikilala sa ating Diyos. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng tanang nagniningning sa kalangitan. Amen! Ganun tayo dapat kaliwanag, mga kapatid. Tulad ng tanang nagniningning sa kalangitan. Ganun dapat kumikislap, kumikinang ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Yesus. Amen. Diba tapos? Samantalang, verse 16, samantalang inihatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal, sabi ni Pablo. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Nagagalak mo ba tayo? No? Ikaw ay anak ng Diyos, dapat masaya ka. Ikaw ay pinili ng Diyos, dapat masaya ka. Ikaw ay tinalaga ng Diyos, dapat masaya ka. Ikaw ay hinirang ng Diyos, dapat masaya ka. Dapat nagagalak ka, kapatid. Hindi sasabihin mo, bakit ba ako pinaano nila? Dapat hindi ganon. Ang reaction natin, ang tugon natin sa panawagan, sa pagtawag ng Diyos sa atin ay kagalakan. Yes! Napili ako ng hari! Bakit yan, diba? Amen! Oh, natutuwa ko talaga kayo na napili kayo ng hari, na itinalaga kayo ng hari, na kayo binibigyan ng responsibilidad ng hari dahil para sa kanyang kaharian. Amen! Dapat nagagalak po tayo, masayang-masaya tayo, at magpapatuloy tayo sa 2025 ng pagsunod sa ating hari na may kagalakan, ng buong puso, nang gagawin natin ang mga bagay-bagay na walang pagtutol, walang pagtatalo. Bakit? Kilala natin kung sino si Jesus. Kilala natin ang ating tagapagligtas. Amen. Kaya nga sabi ng awitin natin, wala siyang katulad. Sinabi ng awitin natin, anumang hadlang, di ba? Magpupuri ka pa rin. Nakakaranas man tayo ng mga kahadlangan, kabigatan sa mundo na to. Hindi po pinapangako ng Diyos na sa 2025 wala nang ganon. Hindi. As long as we're here on earth, as long as our journey still continues here on earth, yung mga ganon po ay magpapatuloy. Hindi kaya natin alam kung ano. Pero maging matapang po tayo, no? At maging matapat po tayo at kumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin, hindi niya tayo pababayaan. Sabi sa 1, di ba? Yung laging binabanggit ni RC, no? Even tayo ay nasa mundo, tayo ay hindi nasa mundo dahil tayo ay, ano po? Iniingatan, no? Iningatan na po tayo ni Jesus Christ dito sa mundo. Manampalataya po tayo sa ating tagapagligtas. Amen! Amen! Hallelujah! Puri na Panginoon! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat! Thank you, Lord God. Umaapaw ang puso namin sa kagalakan dahil sa iyo. At dahil pinili mo kami, pinili mo ako, pinili mo ang bawat isa, tinawag mo kami para sa iyong kaharian, tinawag mo kami para sa misyon, tinawag mo kami para sumunod sa iyo. O Diyos, kami nagagalak. Nagagalak po kami at tulungan mo kami, Panginoon. Naniniwala ako, lahat naman gustong sumunod. May mga pagkakataon lang lamang na talagang kung nahihirapan, ikaw po ang magbigay ng kagaanan at solusyon. Pero ang mahalaga sa bawat isa na naririto, ikaw yung top priority. Ikaw yung ultimate priority namin lahat, Panginoon.
magawa man namin ang lahat ng bagay dito sa mundo, dapat ang uunahin namin palagi ay ikaw. Makasunod kami para sa iyo at tumugon kami sa iyong pagtawag dahil ginagawa mo kaming alagad mo, pinapaunawa mo sa amin ang mga bagay na tuugan na sa pagsunod namin sa iyo, ito po ang buhay na amin pong kinakaharap. Buhay na masaya, buhay na kaaya-aya, buhay na makakaranas ng problema, buhay na makakaranas ng kalungkutan, buhay na iiyak, buhay na masasaktan. Pero lahat ng iyang Panginoon, kaya mong palisin, kaya mong baguhin, kaya mong ayusin, dahil nga walang imposible sa iyo, God. Kaya Lord, ngayon pa lang din, ihanda mo kami, O Diyos, sa darating na bagong taon. Muli, pasiglahin mo ang bawat isa. Kung nanlupay-pay man ang bawat isa itong matatapos na taon, minsan pa, dumadalangin po kami, pasiglahin mo ang bawat isa, O Diyos. Paranas at piramdam mo sa kanilang iyong pagmamahal, ang iyong pagyakap, Panginoon. Kung gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng bawat isa, kung gaano ka-special sa iyo ang bawat isa. Kaya nga kami yung pinili mo, kaya nga kami yung tinawag mo, dahil special kami sa iyong harapan, special kami sa iyong paningin, Panginoon. Paramdam mo, iparanas at ipaalam mo sa bawat isa, Panginoon, na ikaw ay mapagmahal na Diyos, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan Diyos, na anuman yung mga hindi namin kaya, ikaw kaya mo. Anuman yung mga pinatatakutan namin sa aming paglilingkod sa iyo, God, ikaw ang makakasapat sa amin, Panginoon, upang harapin ang aming pagkatawag sa iyo, God. You will do all these things. Dahil sabi mo nga sa binasa namin sa Pilipos, ikaw yung magbibigay ng desire sa amin para magampanan namin ang lahat ng ito. For the completion of our salvation, magpatuloy kami ng paggawa ng mabuti, O Diyos. At ito yung paggawa ng mabuti, ang makasunod po sa iyo, Panginoon. Ang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon. Marahil kilala ka na namin noon, ngayon, pero mas nakilala ka pa namin ng lubos. At patuloy kang nagpapakilala, God. Lord, patuloy kang magpakilala sa bawat isa. Sa meron pang mga katanungan sa kanilang kaisipan, Lord, be with them. Answer them. Reveal unto them, Lord God. Touch them, Panginoon. Paranas mo sa kanila yung kapangyarihan mo upang lubusan silang manampalataya at maniwala at magtiwala sa iyo, God. Truly, Panginoon, sa lahat ng mga nanlamig, itong matatapos na taong, Panginoon, let there be fire that comes to you alone, Holy Spirit. Muli mong pag-initin ang bawat isa, Panginoon. Muli mong ilagay ang apoy, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga spirito, Panginoon. Dahil sa mga daming dinanas itong nakaraang taon, sa daming kapagalan, sa daming hirap, sa daming dusa, sa daming problema, sa daming ng sakit karamdaman na naranasan ng bawat isa, itong matatapos na taong, Panginoon. Lord, minsan pa, kami humihingi ng kahabagan sa iyo, O God. Touch each and every one of us right now and comfort us and renew our strength, change our mind, change our heart, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, aming Diyos, aming tagapagligtas, aming Hari, aming Ama. Nawa, naluwalhati ka namin sa araw na to. In Jesus' name, Amen.